Dahil kamakailan ay nagutos nga si US President Donald Trump nagbabala sa mga bansang nakikipagtulungan, nakikipag-ugnayan, nakikipag-cooperate sa International Criminal Court. At ang sabi pa ni Auntie Claire, hindi daw sakop ang Pilipinas sa polisiya ng United States. Pero ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin. Ang sabi sa balita, Philippine reviews ICC cooperation after US called to dismantle tribunal. Oh, Lagot kayo talaga. anyari? BBM, anyari Auntie Claire? Kontrolado nga ng ating pamahalaan, sumusuporta nga doon ng palihim, mga insan, at mismong yung pamahalaan pa nga natin, di ba, ang nagpadalo doon sa Dahig, Netherlands. Diba? Kaya ganun ka mahigpit yung kapit. Pero ito sa tulong ni President Donald Trump, kapag natuluyang mabuwag yung ICC na yan, so ano pang gagawin nila dyan? So lahat ng mga ikinulong man, sino man makakulong dyan, automatic yan, lalaya yan mga insan. Dapat panagutan ng mga taong may dahilan kung bakit nadala si Tatay Digong dyan sa Dahig, Netherlands. Panagutan nila yan. So yun ang mga insan, Reaction Insan po muling nagbabalik. At syempre mga insan, huwag nyo naman sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, lalong-lalo na po sa mga bago lang. At syempre sa mga nanonood na hindi pa nakapag-subscribe, huwag ko kayo matakot. Libre lang naman na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel mga insan. At syempre huwag nyo kalimutan na bisitahin din ang ating TikTok at Facebook page. Ito, pag-usapan natin to mga insan. Good news to para sa mga DDS at bad news naman to para sa mga anti-Duterte. Kasi ang former president si former president Rodrigo Roa Duterte, o mas kilala sa tawag ngayon na Tatay Digong, ay posibleng makauwi dito sa ating bansa. Di ba? Dahil nga sa ginagawa ngayon ng presidente ng Amerika na si Donald Trump. At balita mga insan parang gustong buwagin ata ni President Donald Trump itong ICC. Sa katotohanan lang mga insan, itong ICC, ginagamit na lang dito sa ating bansa yan na panakot para sa mga kalaban ng administrasyong ito. Di ba? Simple lang naman mga insan, hindi na nila pwedeng i-deny, di ba? Sa mismong bunganga pa nito ni Bongbong Marcos, sinabi niya na hindi niya kinikilala ang ICC. Pero pagkalipas lang ng mga ilang sandali, bigla na lang nadala ang dating Pangulong Digong Duterte doon sa Dahig, Netherlands. Di ba mga insan, na walang due process na malinaw, basta sampa. Dahil sa pangunguna yan ni Torre, ang kanyang mascot noon. Mascot! Ang kanyang puppet noon, mga insan. At di ba nga, binanggit din yan ni Luis Soro sa hearing, dahil sa ICC daw, wala naman daw certificate, true copy ang kailangan. Di ba? Supalpal siya doon ni Chis Escudero, dahil sabi ni Chis Escudero sa kanya, noted, pero hindi tayo ICC. Grabe, no mga insan. Nasa ano na tayo? Nasa ano na pala tayo? Sa banyagang husgado na pala tayo ngayon mga insan. Yun na yung sinusunod nila. So, para sinabi na nga nila ang DOJ, DILG, yung mga justice system natin dito napaka-weak at kailangan pa ng ICC. Diba? Sino ba yung mga ICC na yan? Tapos yung mga karamihan nga dyan sa may hawak ng kaso ni Tatay Digong Duterte dyan sa ICC, marami rin kaso. Diba? Iba't ibang kaso pa. Iba pang kaso. Na dapat din nga sila makulong mga insan So panoorin na natin itong mga insan at bakit sinabi dito ni Robin Sweet na si Tatay Digong nga ay pwede nang makauwi at si BBM daw ay naiipit na sa utos ni President Donald Trump. So, panoorin natin itong mga insan at himayin natin, bigyan natin nating komento, reaction. So, ito na mga insan.
Excuse me po. Atras, abante. Mm. Abante, atras. Ang paninindigan ngayon ng Malacanang Ako, yari sa kayo. usaping ICC. Dahil Yari, kamakailan yari. ay nagutos nga si US President Donald Trump nagbabala sa mga bansang nakikipagtulungan, nakikipag-ugnayan, nakikipag-cooperate sa International Criminal Court. At ang sabi pa ni Auntie Claire, hindi daw sakop ang Pilipinas sa polisiya ng United States. Hindi Pero sakop. ngayon, sabi nag-iba ang ihip ng hangin. Ang sabi sa balita, Philippine reviews ICC cooperation after US called to dismantle tribunal. Oh, Lagot kayo talaga. nangyari? BBM, anyari anti-clear. Sabi Nangyari nyo, talaga kayo. oh, hindi sakop ang Pilipinas sa palisiya ng United States. Tapos ngayon, i-review ninyo Ngayon. yung tila naging Lagot si cooperation Antigler ninyo talaga ang sa fake news din ng International Pilipinas, Criminal Court. Nako po, mukhang maiipit dito si Mr. President. Abay, mukhang makakauwi talaga ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Heto ang video. Panoorin natin. Kwentong ICC tayo uli. Oh, Galing. Idol madrahog yun, mga insan. kwentong ICC tayo. Mapangas to eh. Ano yung sinabi ng gobyerno? O ayan, Malacanang on Wednesday said the Philippine Galing government yan, mga insan. is Pumunta ng reviewing Ilocos yan its para policy ibisto on ang Ghost Project cooperating doon. with the International Criminal Court, ICC, following the United States government's campaign to dismantle the tribunal. Yan! Abante, abante, atras, atras. Yan na si Robin Smith, yung agad na kinaano. Akala ko kasi Abante, atras, abante. Ang lumit ah. Di kaya no? General Bato, Senator Bato, kung nasaan ka man ngayon, ha? Labas ka na. Ngiti ka naman ng Ngiti konti, ka. ha? Yung visa mo kinansel ng Amerika. Ngayon, Amerika din pala ang tutulong sa'yo. USA! USA. Galing. Nakakaasar naman, Philippine government. Hindi niya kayang panindigan na masama talaga ang ginawa ni Digong. Masama ang ginawa ni Bato. Masama ang war on drugs. Dapat nakakulong sa dahig ang mga ito. Di ba? Ang sakit naman. Simple lang nun. naman yun. Kaya nila doon ginawa yun, mga insan. Para pahirapan din yung Paano na yun, pamilya. mga Mahal din eh. king? Mahal lang pagpunta ron pag doon mo kinulong yan. Mga mink. Hindi na yan halos bibisitahin ng pamilya. Kung bibisitahin man, mauubos din yung pera nila. Ang team song Ganun ngayon, yun. abante, abante, atras, Atras. Ang galing. Now, Sayang ang bayad. Gagaling niya na ito. Oy, natatawa lang tayo, nagiging masaya lang tayo dahil alam natin na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Tama. Madidismaya tayo sa iba, Unexpected. pero pagdating ng araw, puputi pa rin ang buhok ninyo. Sayang ang bayot! So sa gera na naideklara ni US President Donald Trump laban sa International Criminal Court at sa mga bansang sumusuporta at nakikipag-cooperate sa ICC. Talagang maiipit dito si Mr. President. Oo. Hindi ba't alam naman ng lahat na maka-US itong si Mr. President? Tama. Parang ang hawak siya sa leeg ni President Trump. Pero dahil ginagawa ng administrasyon bilang tapunan ang ICC ng mga kalaban nila sa politika. Gaya na lamang nila Senator Bato ni dating Pangulong Duterte ay malamang sa malamang maipit Bongo nga rin dito daw. si Mr. Meron na nga sa President ICC, sa sa gustong Raul Padilla. mangyari ng US sa ICC. Yan diba, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Biglang nagiba ang pananaw at naratibo ngayon ng palasyo
Lalong-lalo na, nag-iba si Auntie Claire. Yung dati, di ba, kailan lang ang sabi, hindi maapektuhan ng Pilipinas sa idineklarang gera ng US sa ICC. Pero ngayon, pinapareview na daw ng boss niya ang implikasyon ng sinasabi ng US patungkol sa ICC. Ay siguro marahil, ito na yung sagot ng napakaraming mga Pilipino sa kanilang mga panalangin, Tama. lalong-lalo na yung mga taga-suporta ng dating Pangulong Oo Duterte naman. na makalaya na mula sa The Oo, Hague, gusto ko makalaya Netherlands talaga. sa ICC detention Matanda na at talaga, makauwi mga na ang Dapat dating nag-i-enjoy Pangulong na lang yan Duterte dito sa eh. Pilipinas. Makain At na sa syempre, paborito niyang kainan. para mapawalang visa Yung na sa rin tuna, ang mga warrant of arrest Tuna ng pa nga. ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero kahit mangyari man yun, yung mapawalang visa yung ICC warrant of arrest laban kay Senator Bato, alam nyo naman ang administrasyon ngayon, napakabilis na lamang magpakulong Tama. kapag taga-suporta ka ng Duterte. Samantalay sa pinakabagong SWS survey, sa kanilang survey simula June 20 hanggang June 29, Grabe. 2026, nakapagtala si Vice President Sara ng plus 31 net satisfaction rating. At sa naturang ulat nga, lumabas na 58% ng mga Pilipino ay kontento sa pagganap sa tungkulin ni Vice President Sara. Oo Habang naman yan, mga 26% naman ay ang hindi mga sumang-ayon. Sa patunay ito na mula sa parehong survey nitong March 2026, si Vice President Sara ay nagamit ng plus 29% sa kanyang net Buti pa si Gatchel satisfaction yan, no? May rating. 18% Pero itong pa. Hunyo ay tumaas ito ng 2 Grabe. puntos, naging plus Ikumpara mo kay 31%. Marcos. So ibig sabihin Mahiya ka ito, naman, kahit Marcos. ano pa yung mga paninira, ibinabato kay Vice Ayaw talaga sa President inang Sara. tao na ngayon. At ang Grabe ka. sinasagawang impeachment trial ngayon, still, pinagkakatiwalaan pa rin talaga at ginugusto pa rin ng maraming Pilipino si Vice President Sara. Tama. Samantalang ang Pangulo ay nananatili pa rin sa negative trust rating. At asahan pa natin Tumaas naman, negative nga lang. nagpapatuloy pa ang impeachment trial na ito, Grabe. ay baka lalo pang bumaba ng bumaba si Mr. President. At si Vice President Sara ay tumaas ng tumaas. Dahil sa nakikita natin, napapanood natin sa impeachment trial na ito ay dehado talaga at walang may presentang matino at matibay na ebidensya ang prosecution team sa kanilang mga alegasyon at pambibintang laban kay Vice President Sara. Excited na ba kayo na mabuwag na at masira na ni US President Donald Trump ang International Oo, excited Criminal Court na. na ito at Para makalaya wala na nang ang ano. dating Pangulong Duterte at makauwi na dito sa Pilipinas? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment lang yan sa ibaba. Mag-comment kayo sa baba, at mga isa. magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Iba pa rin talaga kapag ang Diyos na ang gumalaw Tama. sa mga taong tinapi at ginipit. Lalong-lalo na ang mga Duterte. Ano ang inyong komento? I-comment mo na yan. Iba talaga mga insan, iba. Talagang panahon na yung kapalaran na ang gumagalaw ngayon mga insan para mapauwi na si former President Digong Duterte. So hindi natin alam mga insan dati, yung mga daming nagrarally, yung mga naunang mga nakulong doon, sa daming mga nagrarally, pinalaya yung mga nakulong doon. Tapos doon sa Katandaan, yung iba din pinalaya din. Yun yung mga kwento-kwento na. Pero si Digong Duterte, mga insan, hindi agad basta-basta mapapalaya. So paano mapapalaya yan? Kontrolado nga ng ating pamahalaan. Sumusuporta nga doon ng palihim mga insan. At mismong yung pamahalaan pa nga natin, di ba? Ang nagpadalo doon sa The Hague, Netherlands. Diba? Kaya ganun ka mahigpit yung kapit. Pero ito sa tulong ni President Donald Trump, kapag natuluyang mabuwag yung ICC niyan, so ano pang gagawin nila diyan? So lahat ng mga ikinulong man, sino man nakakulong diyan, automatic yan, lalaya yan mga insan. 'Di ba? Pauwiin yan dito sa ating bansa. At syempre, hindi lang tayo doon maiiwan mga insan na masaya tayong mapauwi si former President Digong Duterte. Dapat panagutan ng mga taong may dahilan kung bakit nadala si Tatay Digong diyan sa The Hague, Netherlands. Panagutan nila yan. Simula doon sa mababa hanggang doon sa pinakamataas.
Dahil naniniwala ako na yun ay sabuatan, tulong-tulong na ginawa nila para mapadala lang ang ating dating Pangulong Digong Duterte doon sa Dahig, Netherlands. At hindi ako naniniwala doon sa mga pinapakalat nilang 30,000 na namatay di umano sa war on drugs. Kasi kung totoo yun mga insan, hindi naman sila hirap na makahanap ng mga testigo nila. 'Di ba? Laban doon mga insan. Wala nga silang mahanap eh. At nakita nyo kung sino yung mga nahanap. Yung mga tao lang ng mga makakaliwang grupo. Tapos ang lakas ng loob sabihin na inipon namin yung pera namin. Ay yung mga nagtatrabaho nga sa ibang bansa hindi makapag-ipon eh. Lalo na si si Pomoy ba yun? Poma, ay PG basta yung sa Japan siya. Kahit daw ipon niya. Kung makakapunta man siya, ingat kasi mauubos yung ipon niya. So hindi niya talaga afford. Maganda pa trabaho nun mga insan. What more kung nandito ka sa Pilipinas? Ordinaryong Pilipino ka. 'Di ba? Paano mo a-afford 'yun? Wala ka talagang pera. Pamasahe pa nga lang daw mga insan, sobrang mahal na. Ano pa kaya yung titirahan mo doon? Kung ilang araw yung hearing doon, mag-hotel ka. Eh wala namang mga doon eh. 'Di ba yung katulad dito sa atin yung mga rerentahang bahay na mga 1,500 bed spacer doon hindi eh. O 'di ba? Pwede ka mag-camping ka sa labas. Kung papayagan ka ng gobyerno doon. Sobrang hirap yung mga insan. So ako, hindi lang ako makukontento doon at hindi lang magiging masaya ako. Oo, kalahating saya pag napauwi si Tatay Digong dito sa ating bansa. Mabubuo yung kasiyahan ko kapag napanagot na yung may dahilan, yung mga nasabwatan bakit nadala ang former president doon sa Dahig, Netherlands. Naniniwala ako mga insan na darating ang panahon. Eto, ko talaga to, sobrang naniniwala ako dito na talagang mananagot sila at mararanasan nila ng doble kung ano yung naranasan ng dating Pangulong Digong Duterte. So yun mga insan, maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating channel at syempre huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at ingat po kayo palagi. Paalam po.